Sa pamamakyaw noon ng piniratang DVD ni Presidential Advisor Ronald Llamas, verbal warning lang ay nilabas na parusa ng palasyo. Ngayong tumanggap umano ng suol si PAGCOR Chair Cristino Nagiat mula sa isang Japanese casino operator. Ano naman kaya ang aksyon ng palasyo? Royces Nagit Sibal, ikwento mo. Inatasan na ni Pangulong Aquino sa Executive Secretary Paquito Ochoa na mag-imbestiga sa mga aligasyon laban kay PAGCOR Chairman Cristino Nagiat na inaakusahang tumanggap ng libreng hotel accommodation at shopping money mula sa isang Japanese casino operator noong 2010. Pero hiling ni Pinoy, wag naman agad husgahan si Nagiat. There's presumption of innocence until proven guilty. So in this particular instance, I think we should afford him also the benefit of hearing him out before we make any judgments. Sa isang pahayag, iginiit ni Nagiat na damay lang siya sa awayan sa negosyo ni Kazuo Okada at nang nag-aakusa ng suhulan na si Steve Wynn ng Wynn Resorts. Mali rin daw sabihin na suhol ang kanilang hotel accommodations dahil 2008 pa naaprobahan ng PAGCOR ang kontrata ni Okada. Depensa pa ni Pinoy kay Nagiat, bakit tila hindi binabanggit ng nag-aakusa na isinauli naman kaagad ni Nagiat ang mamahaling Chanel bag na inihatid sa hotel room ng opisyal. Pero sinoli nila kagad, hindi na binanggit yung sinoli. So may malis naman yata involved. Pero sinalag din ni Aquino ang pangamba ng ilan na baka simpleng tapik sa braso lang ang ibigay kay Nagiat, katulad ng nangyari kay Presidential Advisor Ronald Llamas. Everybody who's been proven to have done something they shouldn't have or they've neglected to do what they should has been meted appropriate sanctions. Royces Nagit Sibal, News 5. Ilang estudyante raw ng San Beda College ang gustong magbigay ng impormasyon sa nangyari sa hazing victim na si Marvin Reglos. Pero ang mga pulis ayaw pa munang magdetalye sa bagong hawak nilang impormasyon. Trish Roque, ikwento mo. 5 araw matapos madiskubre ang bangkay ng hazing victim na si Marvin Reglos, unti-unti nang lumulutang ang mga detalye sa sinapit ng law student. Pero tikom muna ang mga pulis tungkol dito. Sa ngayon po, nag-iimbestiga pa po kami. At kung meron po kaming makukuha, ipapalam po namin sa inyo. Ayon sa isang source ng News 5, isang alias Bal raw ang nakausap ni Marvin nung Sabado ng gabi bago pumunta sa initiation ng Lambda Rho Fraternity. Narinig rin daw ni alias Bal ang pakikipag-usap ni Marvin sa dalawang lalaki bago pumunta ang Antipolo. Ang topic, tungkol raw sa initiation. Hindi pa matukoy kung sino ang dalawang lalaki. Hindi rin malinaw kung sino si alias Bal. Pero ang mga pulis may pakiusap. Kung sino man po yung nakakakita, nakasaksi ay magbigay po ng impormasyon po sa amin. Base naman sa sworn statement ng caretaker ng resort sa Antipolo na si Jomar Estomago at guard na si Francisco Comon, alas 10 ng gabi ng February 18, nag-check-in sa Gilianas Place Resort sa Podera Heights, Antipolo ang may 20 lalaki, sakay ng 4 na sasakyan. Nakita raw nagiinuman ng grupo. Alas 7 raw kinaumagahan, nag-check out ang mga lalaki. Nakita raw nila Estomago at Kumon na may inaalalayan ng grupo na isang lalaki na puro pasa at parang lasing kung lumakad. Positibo rin nilang kinilala ang 2 suspect na sina Boji Bobby Yap at Eric Castillo na nahuli matapos dumalaw sa ospital. Umaasa ang mga pulis, magsasalita na rin sa lalong madaling panahon ang 2 pang estudyanteng kasama umano sa initiation, sina Omar Razdawi Sahibil at John Daryl Iringan. Sabi ng San Beda, ligtas na raw ang 2 at posibleng lumutang na sa Lunes. Trish Roque, News 5. Balik opisina na si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at ang una niyang tinutukan ang pag-ambush sa kanya. Edison Reyes, ikwento mo. Sa pagbabalik niya sa trabaho, unang tinutukan ni NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda ang kaso ng pananambang sa kanya noong Martes sa Paco, Maynila. Nanindigan si Esmeralda posibleng may kinalaman ng insidente sa umano'y kidnapping at extortion case ng isang Haponesa na kinasasangkutan ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula. Sinasabing si Esmeralda kasi ang isa sa mga naging susi para masilip ang kaso. Pero ayon kay Esmeralda, wala siyang masamang tinapay kay Gatdula. Ang dating boss daw ang nagbago ng pakikitungo sa kanya matapos madawit ang pangalan nito sa kaso. I supported him. I don't deserve this treatment to the extent of violent means. Armalite ang ginamit, ang daming tama ng kotse. Pero wala namang tama. Abay siguro may agimat sila. Nauna nang tinanggi ng kampo ni Gatdula na may kinalaman sila sa ambush kay Esmeralda. Hugas kamay din si Esmeralda sa bintang na agad nilinis ng NBI ang crime scene. Walang nilinis tayo dyan na crime scene and we will not do that. Dito tayo. Dito tayo Binalikan din ni Esmeralda ang sasakyan na ginamit niya nung tambangan siya. Basta ang unang sound ng pop, madapa na ko doon.
Laking pasasalamat daw niya para sa ikalawang buhay. Thank God we're safe. Patuloy ang pag-inom ni Esmeralda ng antibiotics para maiwasan ang impeksyon, dulot ng hindi pa natatanggal na bahagi ng bala sa kanyang sentido at kanang balikat. Edison Reyes, News 5. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sinasabing sospek sa panggagahasa at pagpaslang sa isang estudyante sa Catbalogan City sa Samar. Pero ang alibay ng lalaki, hindi raw niya alam ang ginawa sa biktima. Narito po ang aming eksklusibong report. Masipag pumasok sa paaralan ng grade 2 student at 7 taong gulang na si Marian Yadaw Omayan. Pero noong ika-10 ng Pebrero, araw ng Biyernes, hindi na nakauwi ng tahanan ng bata. Nalisang ako na siya. Nataranta na ako. Sabi ko, sabihan mo ang tatay mo na nawawala si Marian. Hindi na umuwi ng bahay. Tapos, pinasilip ko yung mga bahay ng kapitbahay, pero wala doon. Waray man din eh. Makaraan ng 2 araw, may natagpo ang batang babae sa dulong bahagi ng Catbalogan 2 Elementary School. Base sa autopsiya, kumpirmadong ginahasa ang bata. There is a blunt penetrating injury to the genitalia. Means that there is a hard blunt object na nag-penetrate doon sa genitalia ng... Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ang bangkay na natagpuan ay si Marian. Nadiskubring nawawala rin ng 32 taong gulang na gwardiya ng paaralan na si Artus Alcantara, ang prime suspect sa krimen. Sa pakikipagtulungan ng mga operatiba at tutok Tulfo team, nakumpirma ang lungga ni Artus. Pero aware ka, pero alam mo naman na kung anong ginawa mo sa kanya. Opo, pagkapos na po. Pag matapos na po, sa wala po na yun. Kilalanin po ang buong pagkatao ng utak sa panghahalay at pagpatay sa batang si Marian sa Tutok Tulfo bukas, alas 10 ng gabi, dito pa rin sa TV5. Mga kapatid, tuloy pa rin ang mainit na panahon. Kahapon na itala nga ang pinakamainit na araw so far para sa taong 2012. At ngayon, mainit pa rin dahil nandyan ang ridge of high pressure area. Ito yung kabaligtaran ng isang sama ng panahon o low pressure area. At ang dala niyan, mainit at syempre magandang panahon. Kaya naman kanina, maalinsangan dito sa Metro Manila, kung kahapon 34.4 degrees Celsius ang temperatura, ngayong araw, hindi ito nalalayo at tumalo sa 33.3 degrees Celsius. Samantala, Managbenga Festival na rin ngayong weekend sa Baguio at sa mga kapatid natin dyan, makikiparty po kayo, pasalamat kayo sa magandang panahon. Sabi kasi ng Pag-asa, good weather po ang inaasahan dyan sa norte. Apektado rin ng high pressure area, ibang bahagi po ng Luzon at Eastern Visayas. Kaya mukhang swabe rin ang panahon po dyan sa inyo. Pero ingat pa rin po, dahil baka bigla pa rin kumambon kapag hapon o gabi. Pero maiba tayo. Sinumula ng konstruksyon ng panahon ni Quezon at una tinawag na 19 de Junio, birthday ni Rizal, at naging Highway 54. Noong 1959, tinawag itong Epifanio de los Santos Avenue. May habang 23.8 kilometers mula Monumento Rotonda sa Caloocan hanggang sa SM Mall of Asia sa Pasay. Hinihiwa ng 11 intersection sa tadtad ng mga billboards. Yung tayong 2.3 million sasakyan na dumadaan dito araw-araw. Minsan-minsan, may mga aksidenteng nagaganap dito. Parang ganito. At ganito. At ganito. At yan ang ulat panahon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera, nagsabing kahit mahal ng galunggong, happy 26th EDSA anniversary pa rin. Chong. Si Manny Pacquiao daw po, hindi pa raw pala handang magretiro sa boxing. At NBA Hall of Famer Michael Jordan nagsampa ng reklamo sa isang Chinese company. Joel Grospe, ikwento mo. Aminado si People's Champ Manny Pacquiao bilang na mga araw niya sa ibabaw ng ring. Pero taliwasan na unang pahayag ng kanyang kampo na magre-retire na siya ngayong taon. May natitira pa raw na 2 hanggang 3 laban ang pambansang kamao bago tuluyang mag-goodbye sa boxing. I'm not going to retire yet, but like what I said, I'm not gonna stay long in boxing. Ang gusto ni Pacman, isa sa mga natitira niyang laban kontra na kay Floyd Mayweather Jr. Request din daw ito ng mga anak ni Manny. Pero sa ngayon, tutok muna si Pacman sa laban nila ni Tim Bradley sa June 9 sa Las Vegas. Si Miguel Cotto naman muna ang haharapin ni Mayweather sa May 5 sa Las Vegas din.
Sinampa ng reklamo ni NBA icon Michael Jordan ang isang sportswear manufacturer sa China dahil sa illegal daw na paggamit ng kanyang pangalan. Ginamit daw ng kumpanya ang pangalan na Kyodan, ang Chinese translation ng Jordan, nang walang paalam. Sa pangalang ito rin daw kilala si Jordan sa China. Ang ganda-ganda talaga ng Pinay at yan ang pinatunayan lately ng aktres na si Lovie Poe. Walang hindi mapapawaw sa mga super sexy kuha nitong ni Lovie sa centerfold at sa 5 pang pahina ng men's magazine na ito sa Mexico. Si Lovie ang pinakaunang Pinay na na-feature sa issue ng magazine sa abroad. At mukhang may take 2 pa ito dahil balak din daw siyang i-feature ng Esquire sa Middle East. Very thankful naman si Lovie sa atensyong binigay sa kanya ng magazine. Samantala, sa mga nagtatanong kung may pasok o wala sa Lunes, eto partner, dahil po sa People Power Anniversary, Wala ba? meron po. Ayan, hindi raw po magdedeklara ang gobyerno ng holiday sa Lunes. So may pasok po tayo sa Monday. Okay, relax ka lang, okay lang. Papasok ka naman may pasok, regardless. Christmas, New Year, kailangan natin maghatid ng mga balita. Ngayong weekend, bago po kayo makiselebrate, diba? Bukas ang big celebration. Manood muna po kayo ng Alagang Kapatid. Alas 6 po yan ng umaga bukas at alas 7 ng umaga sa Linggo. Pagkatapos po ng celebration, syempre gabi na, kailangan nila umuwi sa bahay. Magkain, magluto, matulog. Bago kayo matulog, alas 10 po, bukas ng gabi, Tutok Tulfo. Yung dalawa po naming kwento ng karumal-dumal na pagpatay po doon sa grade 2 na batang estudyante ng security guard mismo ng paaralang binabantayan niya. At yung tatay po na sinamuray at hiniwa ang kanyang anak sa 2 parte. 3-month-old po na baby yun. Tutukan niyo ho bukas. Yan ang 45 minuto maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon.